Ano yung feeling nun nung nakikita mo sumisikat ka na, pinagjajabulan ka na, mga ganyan. Ano yung feeling mo nun? Paano yung mga indecent proposal? Sa Laro work. tayo ng game. Saan ang pinakamadami? Politiko, negosyante? Ayaw mo ng threesome, 5-some pwede. Mga gang pwede. Hindi, joke. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng TU Bray Podcast. At napakaganda ng episode natin ngayon dahil ang guest natin ay isang alamat. Madami na siyang napatangkad. Yan, unang-una. Pangalawa, nakita nyo na yan sa mga tito dyan, mga nagbabasa ng FHM. Lagi siyang laman nun nung panahon dati. Tapos, naging Viva Hot Babes pa siya. Nag-Viva Hot Babes, nag-Viva Max din. Di ba? Ang tawag na doon, Viva Hot Max. Di ba? Ganun na. Oh, papakilala ko na siya pero bago ko siya ipakilala, mag-subscribe muna kayo. Huwag kayong pupunood dyan. Okay, so ang special guest natin ay walang iba kundi si... Hello po, I'm Cherie. Ang pinaka-virgin sa Viva Hot Babes. Char! Yan. Tama ko, virgin. Hello po. Oo. So ngayon, Sherry, ano nang pinagkakaabalaan mo lately? Naku, madami. Naku, Like? sabay ganun, ano? Ano? I'm still doing, yung TV, ganun. Nag-guest pa rin ako. I have actually an upcoming, show. Sa wish ko lang, hopefully, supportahan. And then I'm also painting. So, may mga exhibits din ako na ginagawa. And then at the same time, syempre, I'm training for pole. Pole dancing. Yes, Okay. pole and aerials. May nag-show ka nung huli ng Music Museum, no? Yes. Before. Oo. Okay. Abangan nila, magkakaroon kami ulit. Oo. But this time, we're opening it na sa general, May jubaran ba dun sa ano mo? Sa Jubar- show? Oh, jubaran may talaga, no? Oo. Para lang hindi mahuli ni ano. Well, pagka yun kasi automatically pag sinabi mong pole, iniisip ka agad ng mga tao na parang jubaran or Oo. gano'n. Pero hindi siya ganun eh. The Art, show no? is more of an art siya na kind of show. Mhm. So it's a show na na-inspire ako from, kasi I go to different countries, I watch different shows. So nung napanood ko yung mga shows sa ibang bansa, sabi ko, alam mo, eto yung lacking sa Pilipinas. Eto yung mga shows na kailangan mong biyahihan. Kailangan mong lumipad sa ibang bansa para makapanood ng ganong klaseng show. Ano yung mga show nila sa So, ibang bansa? Naguhubad o ano? Hindi naman. Very artistic lang. Siyempre, pag pole, you have to have bare skin, di ba? Siyempre, kailangan medyo sexy. Ganun. Pero hindi naman yung, totally. Hindi naman Siyempre, tansan. Hindi naman tansan tsaka band-aid, ganun. Oo. Kumbaga parang, very artistic pa rin. Damit pa rin. Maganda pa rin. Actually, kahit nga, 16 and above can watch the show. Kasi hindi Nice, naman siya nice. talaga ganun ka bold. Hindi siya bold. It's an artistic show. May pagka-Cirque du Soleil. Parang Yes. ganun yung ano niya. Yes, ganun siya. yung May atake. pagka-Cirque du Soleil na may konting Broadway. Kasi since I sing, so I mixed it up with my skills. Ganun. So it's Magaling ka nga kumanta. Balita ko nga. Magaling ka. Thank you. Anong kanta ba? Nabalitaan mo ba? Magaling ka kumanta. Yung kantahan ng malaking mic nga daw. Ganon. Yung mic ba na gumagalaw? Balita lang sa industriya. Balita lang. Yun. Oh. Grabe, parang ang dami nang nakatikim Wala naman. Hindi kaya madami. Mga ano pa lang. Bilang kaya sa Mga daliri. 50. Kasama paa. Kasama paa. Di naman. Oh, yan. Diyos ko. Ako pa ba? Very conservative deep inside. Para nga. Kasi alam ko mga Bisaya, conservative eh. Oo, Di ba? Nanay ko syempre. Bisaya din. So conservative yan. Ewan ko Sabi niya. Ewan mo lang sa akin. Sabi niya. So paano ka nga nag-start maging artista before? Dati? I used to sing in a band Okay. before. So meron akong banda Sa Cagayan. sa Cagayan de Oro. So Okay. nung high school until college, I play in a band. Tapos merong one time yung nagkaroon siya ng gera sa Kauswagan. Okay. So nagkaroon ng gera. Tapos yung mga sundalo, nanonood kasi sila usually ng mga shows ko sa Cagayan. Banda. And then apparently, nagdala sila ng mga artista from Manila
na mga sexy. Dinala nila sa Cagayan. Sila Patricia Javier. Okay. Sila, Daisy Reyes, yung time na yun. Ay, hindi ko kilala yun. Diba? Yung mga yun. Tapos, dinala nila sa Cagayan, tapos nag-concert. And then, ginawa nila akong front act. Yung banda ko. Okay. Tapos, syempre si Patricia Javier, super idol ko yun ni. Tapos, nung nakita ko siya, sabi ko, ay, magpapapicture ako. So, after natin nung show, pumunta siya sa canteen. So, nagpa-picture ako. Canteen talaga? Oo. Canteen, di ba? Ng mga sundalo. Oo. So, sinundan ko siya doon, nagpa-picture ako. Tapos sabi niya, nung nagpa-picture ako, napanood niya daw ako. Habang kumakanta ako sa stage nung nag-front act nga ako sa kanila. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, tamang-tama kasi naghahanap sila ng artist na i-build up at that time. Tapos akala ko, sabi ko pa, ni-etchus lang ako nito kasi syempre artista, di ba? Tapos every time na pumupunta siya ng Cagayan, tinatawagan niya ako. Okay. Tapos pinapapunta niya ako sa hotel niya, tapos nagbabanding kami hanggang sa sobrang naging close kaming dalawa. And then, dinala niya ako dito sa Manila. And then, super timing. Alam mo, siya sa kanya ka tumira? Yeah, sa kanya ako tumira. Pinatira niya ako sa bahay niya. Grabe Inalagaan talaga ako ni Patricia. And then, sinasama niya ako sa mga shoots niya para makita ko kung ano yung mga ginagawa niya. Tapos, she treated me like her sister talaga. So, pag pinapakilala niya ako sa mga producers, sa mga ay, direct kapatid ko. Talagang she treated me as her sister talaga. And then, timing na sa flight, parang may nakita siyang audition for musical. So, doon ako nag-start. I auditioned for a musical called The Little Mermaid. So, yung time na yun, sila Casey Concepcion, Carol Banawa, yung ganun. So, naging part ako nung play, ng musical. So, that's actually how I started sa musical. Tapos, paano ka na-discover dun sa FHM? Sa FHM. Ano yun nung nag-shoot si Patricia Javier, dinala niya ako dun sa pictorial niya. Tapos nakita ako nung editor-in-chief nila. Sabi nung editor, uy, Patricia, baka pwede natin i-shoot for inside. Alam mo yung parang feature. Tapos nung lumabas yung pictures, parang naging cover siya nang hindi ko nga Cover ka nga nun alam Naalala ko yun, bumili ako nun Oo. Dikit-dikit na nga ngayon. Oo, yun. Bigyan kitang bago. Yan. So parang sabi nung editor, si Eric Ramos nung time na yun. Okay. Sabi niya parang pang-cover daw yung magazine. So anyway, they made it made it into a cover and then parang naging title niya Perfect Stranger. Vivian Velez is young again. Oo, Vivian Velez nga. So dun actually nagsimula lahat ng career ko. After that, sunod-sunod na nakita na ako ni Boss Vic. Dinala ako ni Patricia Javier dun sa Viva at saka si Jessica Rodriguez nung time na yun yung manager ko. And then super timing kasi they were looking for a singer for the Hot Babes. So binubuo na nun? Binubuo na nila yung Hot Babes. Okay. So kumbaga, naging part na ako ng grupo kasi at that time they were looking for someone na who can sing and then who can also parang dance, ganun. Ganun. Ang bango. Ayun. So ngayon, nag-start ka nun, hindi ka ba nahirapan nung siyempre kasama mo siyempre si Maui, si Katya, hindi mo pa sila kilala nun, di ba? Hindi pa. Oo. So how is it like working with them? Okay kasi sila yung mga nauna sa industry, mga child mga child star. So kumbaga sila talagang dalawa yung naging haligi nung grupo namin. Si Maui, si Katya, at saka si Andrea. Silang tatlo yung medyo artista na dati nung nagsimula kami. So masarap sila katrabaho kasi very down to earth, alam mo yun. And they really made us feel like, alam mo yun, na barkada, ganun. So, masaya sila katrabaho. Naisip mo man na magpa-sexy ka even nung bata ka, naisip mo magiging sexy star ako? Sabi, ganun actually, yung nung bata ako, sobrang favorite ko panoorin yung mga sexy na artista.
Sino? Like sino? Sila Anjanette Abayari, Ina Raimundo. Alam mo, shinave ko pa yung noo ko dito para maging kamukha ko si Ina Raimundo. Alam mo yung gano'n? Kasi di ba medyo maano yung noo niya? Tapos, nung tumubo na, nakaganon. Nagmukhang palong. Oo, tapos sila, Rachel Obangco, yan yung mga idol ko nung bata ako. Kasi yung mami ko nga, mahilig siyang mag-watch ng mga movies nila. So, yung mga nakagisnang kong artista, yung mga nagaganon, mga sexy na ngayon, artist. kaibigan mo na lahat yung mga idol mo eh. Yun nga yung the best thing na nangyari sa life ko. Kasi parang, dati pinapanood ko lang sila sa movies, sa TV, ganon. Tapos, ngayon, sobrang close ko pa. Kapatid ko pa, di ba? Kumbaga parang I feel very lucky and I feel very grateful and blessed na nakilala ko sila, nakilala ko yung, tsaka natupad ko yung dream ko talaga. Kasi dati pa kahit nung bata ako, ano na yan, mga 4 years old ako, kumakanta na ako. 3 years old, 4 years old, kumakanta na ako sa entablado, nagpa-perform na ako sa stage. So kumbaga, nature ko na talaga na dream ko ang maging artist. Yun talaga yung ever since. Gusto ko na talagang maging artista. So, I'm very lucky na natupad yun, yung dream ko na yun. Ano yung fascination mo sa sexy? Bakit? Ano nung bata ka? Ano yung... Siguro yun yung naging ko eh. Parang yun yung napapanood ko lagi sa film, sa TV, ganun. And I think, I like yung I like yung itsura ng sexiness. I like yung itsura ng babae. Maganda yung galaw ng babae. I really find it I'm very passionate when it comes to yung pagiging sexy. Ganun. Kasi kahit nung bata ako, kahit nung elementary ako, laging award ko most neat. Kasi ako yung laging kikay sa school namin. Ako yung laging may nail polish. Ako yung laging... Yung ginagawa ko pa nga, alam mo yung seed ng halaman na pula, yun ginagawa kong lipstick yun. Kumbaga parang lumaki na talaga akong kikay. Mahilig ka na talaga magpaganda. Oo, mahilig na talaga akong magpaganda. Pero nung bata ka, ligawin ka na nun, hindi pa? Oo, medyo. Grade 1 pa lang yata ako. Talaga meron? Oo, kumbaga parang may mga crush na, yung ganyan. Ilang taon ka nagkaunang nagka-boyfriend? Nagka-boyfriend? Naku, yan lang din kasi ang family ko talaga sobrang strict. Sobrang strict Spanyol na pamamaraan. Okay. Ang disiplina. Nagka-boyfriend ako, I think I was grade 6. Pero bantay na bantay talaga. Kasi alam mo yung puppy love? Oo. Na to the extent na ginulpit pa ng nanay ko yung lalaki. 2x2. Talagang kumbaga parang sobrang very strict na family. Ganun. Pero takas-takas, ganun. Tapos alam mo yung parang siguro first kiss ko na experience ko mga grade 6 ako, smack lang na ganun. Oo. Pero parang alam mo yung imagination ko talagang lumulusot na yung paningin ko sa TV. Alam mo yung ganun, yung talagang, oh my God, na-try ko. Pero sobrang stricto lang talaga ng pamilya ko na. Binantayan talaga ako ng bongga. Okay. Sabi mo strict. Paano nila tinake yung naging Viva Hot Babes ka? Yung lumabas yung FHM? Naku, naging malaking problema yun. Sobra. Kasi parang 2 years akong... Tinakwil ka ba? Ganon? Oo, ng nanay ko lalo. Kasi parang 2 years yata niya akong hindi masyadong kinausap eh. Kasi parang di ba hindi daw nila ako pinag-aral para, alam mo yun, para magganon. Old school. Sobrang old school. Kasi nga yung mga magulang natin, anak ng galing gera yan eh. Yun na nga so yun yung sila talaga old school. O yung lola ko, actually, basta sobrang nagkaroon kami ng big problem nung lumabas yung FHM. Pero din naman, parang inexplain ko naman sa mami ko, especially sa mami ko tsaka sa lola ko na, I'm just doing this kasi para lang, alam mo yun, parang it's an outlet or it's parang ladder for me to get to where I want to be. And then eventually, syempre, mag-change image na rin. Alam mo yung ganun. Doon sila nagkamali. Hindi, joke lang. Gano'ng katagal kayo hindi nag-usap?
Yung mga 2 years akong hindi kinausap ng nanay ko ng maayos eh. Oo. After that, Pero dati wala kang jubad nun eh, di ba? hindi Wala. talaga, hindi talaga. Wala, Kasi di ba? Sexy lang. merong sexy, yung parang kita yung cleavage ng Oo. very light. Saka yung video nung Viva Hot Babes, hindi ka naman Hindi rin nagubad ako. din nun. Kasi Oo. grabe talaga, as in, nung mga time na yun, pag nagpipictorial kami ng sexy, umiiyak ako. As in, talagang umiiyak talaga ako. Iniiyakan ko yung photographer. Dahil? Kasi nga, parang, syempre, napalaki ako ng sobrang conservative. Tapos bigla na lang, namulat ako sa industriya na, oh my God, ganito pala to. Na, syempre, may mga bagay na nakakatakot, nagulat. Minsan, pagka kunyari, may shoot kami na sobrang sexy, nagkakalagnat ako, nagkakasakit ako, yung mga ganun. Tapos yun, parang eventually nag-grow na rin ako, alam mo yun, habang tumatagal ako sa industriya, nagkaroon ako ng wisdom. Kasi ako ngayon kilala kita, makulit ka, bastos ka. Bastos ka na ba nun? Hindi, no? Kailan nag-start? Hindi. Kasi nga conservative masyado yung family ko. So parang tingin ko dyan nakulong. Yung mga bad word, yung mga ganyan, sobrang ingat na ingat ako. Tingin ko dyan. Ako din eh. Simula nung na-expose ako sa, syempre pag nasa industriya ka na, you will be exposed with a lot of things, di ba? Napansin ko, nung sobrang conservative ako, walang masyadong nagkakagusto sa akin. Or hindi naman nagkakagusto, pero nobody's taking me seriously. Okay. Ilang taon ka nito? Dito na. Dito na, oo. Huwag mo na akong tanungin sa edad kasi hindi ko sasagutin yan. Yan, medyo allergic ako sa hindi question. Hindi ko nasasabihin na 65 ka lang. Joke lang. Huwag kang maingay. Walang nakakaalam. Umiinom ng dugo. Umiinom ako ng dugo minsan. Malansa. Hindi, pero yun. Yeah. Nag-grow ko na rin naman yung industriya. Nag-grow mo na. Okay. So, nung naging Viva Hot Babes ka, ano yung feeling nung nakikita mo, sumisikat ka na, pinagjajabulang ka na, mga ganyan. Ano yung feeling mo nun? Kasi conservative ka dati. Yeah, so, ano yung feeling nun? Siguro nga feeling ko kaya medyo nag-open up ako. Parang mas naging broader yung mind ko when it comes to those things. Kasi doon ko natutunan lahat ng, alam mo yun, yung syempre nung nasa Cagayan ako or nasa Bukidnon pa ako, di ako masyadong, medyo ingat ako sa mga galaw ko kasi nga ingat. Pagdating dito, I got all the freedom. Pero syempre, nandun important talaga din na napalaki ako na medyo conservative yung environment ko. Kasi oo naman. Kahit nung nagkaroon ako ng freedom sa Manila, nandun pa rin yung, shit, hindi ko pwedeng gawin to. Kailangan maingat ako sa mga, piling-pili lang yung mga bagay na ginagawa kong kalokohan kaysa sa yung mga, alam mo yun, pero it opened my eyes with life. Alam mo yun, life itself. Kung ano ba talaga ang buhay. So, kumbaga parang, mas naging open ako sa pagdating sa mga ganyan kasi nagka-boyfriend ako pagdating ko dito. Tapos, yun nga lang, parang pinagdaanan ko talaga yung hardship in life. Nung nandito na ako sa Manila kasi syempre wala nang nagbabantay sa'yo. Alam mo yun, parang ikaw na you're alone. So, siguro I felt scared, a little bit scared. And I felt happy kahit papano kasi natupad yung, alam mo yun, naging hot babes ako. Tapos kahit papano nakikilala na ako ng tao. Saka yung noon, pinagkakaguluhan talaga. Oo, grabe. Parang kami yung Bini dati, di ba? Oo, ganun. Bini, pero yung mga pants nga laman, nyakis lahat. Jabulero, lahat. Oo nga, ganun. So, masaya naman. Saka ang daming tour nun eh. Naalala ko yun eh. Grabe. May isang tumutugtog kami, Ratski. Tapos sa ibang bar ata yung Hot babes. ibang bar yung Hot Babes na sasampa. Tapos may isang bar na dun gumigimik. So nakita ako kasama nun sina Osmeña, kasama ni na gumimik yung Viva Hot Babes. Parang kasama ni na John Osmeña at yun at that time. Yun, kulit eh. Nakikita ako dun. So, nung Viva Hot Babes ka, ano yung pinaka-crazy na naano mo sa fan na ginawa sa'yo? Na-experience? Oo, na-experience. Ay, grabe. Madami. Pero ang very unforgettable sa akin yung nagsisimba ako. Kasi, syempre, Sundays, yun yung mga time na, na lagi akong nandun, nag-church.
may lumapit sa akin, may dalang mga magazine. Sa simbahan Oo. Sherry, pwede ba ako magpa-sign? Sign noon eh. Sign kasi noon may magazine actual eh. Tapos may mga pictures pa siya. Ngayon picture May pictures pa siyang bit-bit ng mga malalaking pinaprint. Kuya, sabi ko wag dito kasi nagtitinginan tayo ng mga lola, yung mga matatanda. Kasi simbahan to. Tapos nakaharap pa talaga yung magazine ko na nakaganon lang ako, di ba? Kuya, wag dito. Tapos, syempre, nung sinayin ko na yung, punta tayo sa restaurant. So, punta kami. Nung binuksan ko yung page, alam mo yung nagdidikit-dikit talaga. Seryoso, hindi ako nag-joke. I swear. As in talaga nagdidikit. Sabi ko, kuya, dito na lang ako sa labas magsasign. Kasi, ano ba yan? Nagdidikit tong magazine mo. Sabi niya, ay, sorry ma'am, kasi yung kanin siguro yan. Kasi dinadala ko kasi sa opisina yan eh. Oo. Kanin Nangyayari na pala talaga yun. Kasi joke lang yung dikit-dikit Ay, hindi talaga. Totoo talaga. Promise, hindi ako nagjo-joke. As in talagang binuksan ko yung magazine. Kasi daw sa office daw niya, minsan dinadala niya yun. So pag nagla-lunch daw yung grupo nila, yun yung explanation ni kuya. Na pinapasa-pasa daw sa nila pag nagla-lunch break sila. So baka daw yung kamay, ganun. Sabi ko, nagpaliwanag pa. Defensive. Oo, talagang nagpaliwanag pa. Pero yun yung siguro yung pinaka-unforgettable ko na experience. Okay. Nung Viva Hot Babes, bawal kayo mag-boyfriend o hindi? Hindi naman. Hindi naman bawal? Hindi naman. Okay. So, gaano kadami nanliligaw sa'yo nun? Nung time na yun? Oo. Kasi sa totoo lang, pag may boyfriend kasi ako, as in talagang nakafocus eh. Ganun eh. So, nung mga panahon na yun, di rin ako masyadong lumalabas. Kumbaga, after ng work, uwi ka agad, sa boyfriend na kaagad, ganun. So, wala akong masyadong experience nung mga panahon na yun ng nililigawan ka, yung ganun. Kasi, always yun, parang matagal naging kami nung guy. Tapos pag nagkaka-boyfriend ako, always yun, uwi, ganun. So, di ko na-experience talaga yung maraming nangliligaw nung mga panahon na yun. Oo. So, walang paano yung mga indecent proposal? Meron, hindi naman dami, diba? Oo, hindi mo maiiwasan yun, lalo na sa laro work. tayo ng game. Saan ang pinakamadami? Politiko, negosyante? Regular customer? Na mga indecent proposal. Saan madami? Nakakagulat ka, ha? Sa dalawa. Siguro pantay lang. Pantay lang? Oo, kasi syempre. Pero kasi sa amin, sa mundo namin, malapit yung politics tsaka yung showbiz eh. Kasi pag merong campaign, andun yung mga artista, di ba? So kumbaga parang nagkakataon lang na siguro mas marami kaming politicians na nai-encounter kaysa sa yung... yung malalaking offer, kanino galing? Negosyante? Politician? Siguro pareho. Magkano yung pinakamalaki na offer? Tapos yung description, job description, pinakamalaki. Grabe, job description tapos job description na gagawin. Ang bawa, sabihin ganyan, walang hipo, no kiss, mga ganyan. Kasi alam mo come on face. Alam mo sa totoo lang, never kasi akong never hindi ko na-experience yung pumayag ako, yung ganun. Kasi yun nga, parang ang lagi ko kasing iniisip, I have to be very careful with my image. Laging nasa utak ko yun. Even before I started na once na meron ka ng isa dyan, kakalat yan eh. Hindi yan pwedeng, hindi kwento ng isa. Kakalat yan eh, magkikwento yan, tapos magkikwento. So ingat na ingat ako pagdating dyan. Hindi mo maiiwasan na meron talagang mga indecent proposal, but I always say no, not unless ligawan talaga ako. Kumbaga parang yung aakyat talaga sa bahay ng ligaw, yung gano'n na pwede ba kita maging girlfriend, yung gano'n. Tapos takot ako sa merong asawa. Mas maganda nga yun eh, libre pa. Oo nga. Ngayon open na po ako. Nag-promote! Hindi, joke lang. Pero kasi nung mga panahon, maingat ako talaga sa... Kahit nga umiinom I don't really get drunk in public kasi very careful ako. Ayoko yung pumapangit ako in public. Tsaka ayoko yung pag-uusapan ako. Very careful ako when it comes to that. Ayoko yung parang may maririnig ako na, si anong binabayaran yan, ganun. Parang yun yung mga bagay na iniwasan ko talaga from the very, very start. Pero magkano yung pinakamalaking offer?
na Ano, natanggap? house and lot and car and allowance na 2 million a month, ganun. Seryoso? Sayang nga, sana pala kinuha ko na. Excuse me po, open na Tinatanggap po. ko. Pero talaga Tinatanggap ko na seryoso po. ganon? Yun yung ano? Oo, ganun. Bata to, matanda? Wala naman sigurong bata na mag-offer ng ganyan, di ba? Oh, baka mga masonda, Parang no? kung hindi ka feeling ko yung established na ng mga lalaki sa ganyang indecent proposal, wala naman sigurong parang kasing age mo lang, di ba? Wala eh. Kasi parang usually yung mga established na mga businessman or politicians, usually yung medyo may edad na. So yeah, medyo may edad na. Pero yun nga, like what I said, medyo scared ako pag mga ganong bagay-bagay. Kasi So sa Viva Hot Babes ba may ano, merong nababayaran? syempre hindi ko sasabihin yun. Ano talaglagan? Meron nababayaran? Hindi mo sasabihin? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Oo. Hindi ko alam. Hindi na, wala nababayaran? Walang bumibigay? Walang bumibigay? Hindi ko alam. Okay. Oo. Pero Siyempre, sinong walang pinaka-paborito mong Hot Babes na kasama? Favorite ko talaga. Lahat naman sila favorite ko eh. Pero yung madalas ko kasing nako-confidean ng mga problems, nahihingaan ng mga advice, it's either si Katya or si Maui. Yan, si Maui. Okay. Si Gwen naman, yung medyo madalas kong mahila kasi Yun ang single. pinaka-hot, si Gwen dati. Single no? eh, di ba? Dati. So si Gwen yung parang, Gwen, anong gagawin mo? Inuman tayo, yung ganun. So si Gwen yung nahihil. Pero pareho eh. Si Andrea naman, pag kailangan mo ng dasal. Ganon. Kasi si Andrea yung medyo ano ngayon eh. Oo. Alam mo yun, yung... Iba na nga siya ng image ngayon eh. As in, sobrang magkaiba. Pero lahat sila same. Close ko, lahat. Sino Si pinaka-kupal na ano? Pinaka-kupal? Na hot babe? Lahat naman kami kupal na. Wala eh. Parang in general eh. Lahat. Oo. So ngayon, hot babes, ngayon nag-Viva Max ka. Alin ang mas malala? Hindi, wala na rin. Actually, yung Viva Max, tinry ko lang talaga. Oo Kasi nga. I wanted, syempre nung nagkaroon ako ng relationship for 8 years. And then, parang that whole time, I was very jaded. Alam mo yun, yung parang jaded ako sa mga bagay na ayoko tong gawin. Pero, syempre nung naging single ako, sabi ko sa sarili ko, alam mo, siguro parang it's time na mag-explore ako ng single naman ako, wala akong problema, 'di ba? So parang I was thinking na parang try ko nga kung kaya ko pang sabayan yung mga bago. Parang yun talaga yung nasa utak ko nung time na yun. Okay. So I tried it. And siguro hindi yun yung siguro after a few films na na-realize ko it's not my world. Parang ibibigay ko na lang yun sa mga bagong... First time mo nagjubad. Oo, first time talaga. And happy naman ako kasi syempre ginawa ko yun, nagka-award ako. Diba? Kung kailan ako... Yun sa Super Perry. Diba? Nakita ko pa sa Facebook eh. Kung kailan ako naghubad, dun ako nagka-award ng marami. Okay. So, kumbaga, nai-mix ko yung acting skills tsaka yung pagpapasexy talaga ng todo. At hindi lang local, international award pa siya. So, kumbaga, parang I was, parang sabi ko, oh my gosh, pwede pala to? Pwede, kaya ko pa pala. Oh, di ba? So, I did yung ni Risa, and then, nung nag-second movie Saka bata ka rin umarte eh, kasi iba yung artehan nung panahon dati eh. Oo naman, dati kasi talagang iba eh. Yung ngayon. Pag hindi ka umarte, sasabihan ka, umuwi ka sa bundok nyo, ganun, di ba? Oo. Medyo stricto yung mga direktor ng mga panahon namin, nagsisimula kami. Oo. Medyo nakakakaba nung nagpa-sexy talaga ako. Tinry ko lang, pero I didn't stay too long naman. Okay. A few movies. Okay. Yeah. 3, 4 films. Pero anong mas malala? Yung dati o yung ngayon? I mean, sa pagdating sa industriya. Ngayon, grabe. Ano yung nagpapalala ngayon? Malayo. Kasi before, medyo may pagka-conservative pa kami eh, di ba? Parang ngayon kasi palaban talaga eh. As in yung, syempre kahit nga ako medyo nagugulat ako eh sa mga eksena. Ano yung mga nakita mong sample ng palaban? May isang you don't have to mention ngayon, names. grabe kasi parang
nilalamutak talaga yung ano. Ako kasi, isa din yan sa reason kung bakit sabi ko ayoko ng mag-Viva Max. Kasi parang I don't want to put the stress dun sa mga production na kailangan, ang dami kong restrictions. Alam mo Ano yun? mga restriction mo? Siyempre sinasabihan ko sila lagi, huy, wag niyong dilaan yung utong ko. Ay, alam mo yung mga ganon. Huwag niyong lamasin yung dede ko. Ay, yung mga ganong bagay. Parang, Sasabihin mo sa kapartner mo. oo. So, kumbaga, naartehan na rin ako sa sarili ko na parang yung iba sobrang game. Tapos ako yung, syempre kasi nga, hindi ako comfortable kung ganun yung, di ba? Although, syempre, Sa kiss, anong bawal? supposedly dapat meron, di ba? But kasi nga ganun na nga yung naging trend nung Viva Max na bago. So sabi ko, hindi ko kaya kasi parang ang dami kong restrictions, ang dami kong arte, yung parang, uy, pwede, wag, wag pahawakan, uy, wag ipaano yung, ang dami kong restrictions. So sabi ko, you know what, I think I have to put an end to it kasi parang hindi na rin ma-stress yung mga katrabaho ko, yung production, yung ganun. May nagtangka ba na humawak? Meron, syempre, kasi hindi mo maiiwasan sa eksena yun eh. Hindi nga. Diba? Oo, meron. Syempre, hindi mo rin, syempre ako, parang maingat, tinutulak ko or, Okay. alam mo yun, sinasabi ko talaga kay Direk. Pero I'm very lucky naman din kasi lahat ng director na nakatrabaho ko, sobrang well-respected directors. Even yung writers na nakatrabaho ko, Ricky Lee, grabe, national artist natin yan eh. Kumbaga parang, I worked with the best people talaga sa Viva Max. Even the best directors. Sobrang galing ng mga directors. So, grateful ako at saka thankful ako dahil hindi din naman ako pinabayaan ni Viva. Na kahit May tinigasan ba? May tinigasan? parang lahat naman yata alam mo, yun ang thinking ng mga tao. Oo. If pag nanonood sila ng Kahit ganong ako klaseng film. Oo. Diba? Parang iniisip nyo na titigasan, ganun. Pero sa totoo lang, when it comes to movies and films, parang trabaho siya eh. For me ano siya, yung parang after ng kissing, after ng humping, wala na. Wala ka nang ma-feel kasi nakatape naman eh. Kumbaga parehong nakatape. There was one time na parang natanggal yung Oo. plaster nung guy. Oo. Pero Bagong artista. Oo, bago. Natanggal Oo. yung plaster niya, pero pinabalik din. Kumbaga parang, pero hindi ka talaga, ikaw ba titigasan ka kung may maraming nanonood sa'yo na crew? Siguro nung 20 anyos ako, yan. Tapos habang ginagawa nyo, sige, halikan mo sa gilid, sa left, sa right, sa ganon. Yan, halamasin mo yung hawakan mo yung yung puwet. Hawakan mo yung... Ganun ba? Titigasan ka ba? Siyempre hindi ka titigasan. It's work. So it's different. Kung ano yung nakikita nyo sa pelikula, iba siya dun sa totoong buhay. Ganun siya. Although meron din namang mga intimate scenes, pero hindi yung parang titigasan yung partner or pareho kayo mag-iinit. Ganun. Wala siyang ganun. Wala siyang ganun. Siguro meron sa iba, but very lang. Sobrang dalang lang. Okay. So mapunta tayo ngayon kasi nga ngayon sabi mo single ka. Diba? Single ka ngayon. Depende. Hindi, joke lang. Hirap? Joke lang. Single ka. Single, oo. Ngayon, ano yung mga hinahanap mo sa guys ngayon? Sa guys. Let's start with physically muna. And then, let's move on to sa ugali. Alam mo ba, sa totoo lang, before, I always say, gusto ko ng gwapo, gusto ko ng matangkad, gusto ko ng... Very idealistic yung mga gusto ko before. Before, pag tinanong ako, ano ba yung mga type mo sa lalaki? Lagi kong sinasabi, gusto ko ng pogi, gusto ko ng matangkad, gusto ko ng mayaman, ganun. Pero alam mo ngayon, through experience and syempre siguro dahil hindi na rin naman tayo bumabata, 'di ba? So parang for me, I think I like a guy na yung makakapag-take care naman sa akin, yung ako naman yung aalagaan, hindi yung parang lagi na lang ako yung nag-aalaga, yung ganun. Ikaw naman iibabawan. Oo, yung ganun. Ako naman, pagdating naman sa ibang bagay, maalaga naman ako sa bagay na. Yan. Pero gusto ko naman, ako naman yung i-treat like a princess, 'di ba? So parang lang yun, treat me like a queen and I'll treat you like my king, ganun. Dapat ganun na kasi before
bahala na kahit na hindi ako naaalagaan, kahit na ako yung laging lugi, basta gwapo, basta ganun. Pero ngayon kasi, alam mo yun, parang I'm looking for someone na nakaka-connect ako with, alam mo yun, sa lahat ng bagay. Yung naalagaan ko, nakakausap ko ng maayos, yung, alam mo yun, yung may sense kausap, yung ganun. Siguro yun na yung mga bagay na hinahanap ko sa Ba't isang yung dati ba partner. hindi kayo inaalagaan? Yung mga dati? Well, meron naman, pero hindi yung, alam mo yun, hindi yung the way na gusto ko. Alam mo yun? Yung hindi yung parang walang direction. Walang direction yung relationship. Siyempre gusto ko yung may papupuntahan. Hindi na yung parang date-date lang, kita-kita Mhm. lang, ganun. Mm. Mm. Siyempre, I want someone na, saan ba tayo papunta, di ba? Are we, Sa mot-mot. o di ba sa mot-mot? Pwede naman din. Pero Saan ba tayo sana naman may papunta? direction, di ba? Kahit na Oo. pumunta tayo ng mot-mot, Oo. sana may pupuntahan din naman in the future. Ano ba tayo? Masaya. Yung ganun. Ikaw ba sa panahon mo ngayon? Ganun na yun? Alin? Tio Ako? Bray? Oo. Ako ano? Ikaw ba? Kasi ito yung nako-curious ako sa mga lalaki ha. Oo. Kasi always, pag tinatanong mo ang mga lalaki, hindi nila masagot straightforward 100% na sigurado. Bakit? Paano mo Ano may siguradong alin? Ito, gusto ko tong malaman from you ha. Kasi gusto kong malaman kung paano ang lalaki na sigurado na siya napapunta na dun. Kasal? Oo, O sa kasal, sa marriage, sa Okay. settling down. How will you know kung ang lalaki is going to that direction na? Kapag tinatanong. you will know. O, tingnan mo. You will know. Hindi, but how? Like, do you answer straightforward? Like, sasagutin mo? Paano Like, kunyari, tanong? tatanungin ko, saan ba tayo pupunta? Anong direksyon natin? Kapag kasigurado ka, ano ang sagot mo? Pag sigurado ako, Oo. sabihin ko sa kanya, tinitingnan ko yung ugali mo, get to know you better. Pero ako kasi ngayon Yeah. sa dating phase pa lang sinasabi ko na kung ano yung, Kung anong direksyon ang gusto mo. Pero, takot ba talaga ang lalaki sa marriage? Is it like scary for you guys? Merong mga guys na when you're gano'n, asked? pero dadating sa lalaki, I think a guy marries when he's ready. Yun nga di ba? When Yan he's ready. Yan yung medyo magulo sa isip namin. Kasi Tanong syempre, mo kay Nomer. Di ba? actually, tinanong ko na nga kay Nomer. Di ba? Ako ba? Binasahan ready. ako ni Nomer. Pero Pag ano ready. yun nga Pero yun nga, paano nyo nga malalaman na ready kayo? Hindi, di ba? Hindi. Oh, exactly. Ako na-feel ko pag ngayon, ready ako ngayon. Talaga? Ready ako ngayon. Pero kasi, gusto ko yung ready din. Yung babae. Yung babae. Or na rin, kumbaga, kasi ako ngayon, dati, nung magkaibigan tayo dati, andun pa tayo sa laro-laro kung yun pwedeng nga enjoy. Pero ngayon, andun na ako sa kasi I've been married. Na rin ako, annulled ako. Oo. Isa din yan, di ba? Parang pag married na yung lalaki. Tapos, So, ngayon, parang ang gusto ko, partner na na talaga, kumbaga, pupunta ng kasal or whatever. Yeah, diba? Or Exactly. date to marry, parang anong ganun. age ba ang mga lalaki usually? Meron ba? Sa akin, nag-start 36. 36. So, dapat yung hanapin ko na pala between 36 to Oo, mga to ganun. 70, ganun. Kasi nga, ang lalaki late 70. mag-mature. To 70, no? Late Rob? mag-mature ang Oo lalaki. nga, late nga. Mas maaga ang That's babae. true. 'Di ba ang lalaki, ang brain formation ng lalaki pag dating pa lang niya ng 30 onwards, doon pa lang Yeah. nagiging Pero yung 20s, Diyos ko, mga ganun ba yan Kasi ang dami nilang energy levels Kaya, Oo, di ba? Pumipito ko noon, nung 20. nung 20 anyos, walang bunutan. Oo. Ano lang, wiwi lang ang pahinga, ganyan. May boso pa. Wiwi lang yung pahinga, di ba? So, yung relationship mo dati na si Gian, inalagaan ka ba niya before? Oo naman, maalaga naman yun si Gian. Okay. Siguro talaga ang babata lang talaga namin ng time na Ilang yun. taon ba siya nun? And ikaw? Oo, di ba? Kasi tinatanong yung edad. Di naman nila alam. 20s, 30s. Basta. Oh. Matis, mga ganyan. Oh. Kumbaga parang we were very young when we had our kid.
Parang So kuneho yun, no? understandable, oo, parang oo. Kuneho yun, maya't Oo, parang maya yun. breakfast, lunch, dinner, merienda, Oo, gano'n, oo. iniinit ko na yung breakfast mo, gano'n ka. 'Di Di ba? ba? Tapos si Gian pa kumakanta, so iba din yung Ay! dating nun, oh. Ano ba yung dating ng kumakanta? Siyempre 'pag kumakanta na, pagka ano na, yung mga singer, tsaka yung mga alam mo, ang mga lalaki na madaming nagkakagusto, usually singer, Mm. komedyante. 'Di Mm. ba? Kasi yan yung mga masarap kasama eh. May Gitarista. humor, gitar Kaya ako nag-gitara, hindi ako singer gitarista kasi magaling yung Dapat gitarista. gitarista ako. kasi magaling ang Oo. fingers ng ano eh, Oo, gitarista, magaling. 'di ba? Consistent. Oo. Ganyan, mga inaano mo. So, Yan. kumbaga parang, yeah. So, yun talaga nagustuhan mo kay Gian. Oo, yung pagka-singer. Tapos, habang kakantahan ka, wala na. Oo. Pero bakit kayo Laglag naghiwalay? panty, ganun. Siguro kasi nga, we were very young. Tsaka ang dami pa naming gustong gawin sa buhay namin at Oo. that time. And syempre, hindi pa siya ready to settle down. Sino nag-cheat sa inyo? Tapos nagkaanak kami, si Gian. Sorry, G. So, siya nagkaroon ng iba. Nahuli mo? Na Julie Pero Vega mo? kasi naman, alam mo, dati galit na galit ako. As in talagang, I hate him! Mariah! Pero alam mo, na-realize ko, yung buhay namin, we're surrounded with so much temptation. Sobra. Naman. Sobrang Naman. surrounded kami ng temptation. And syempre, for a guy, mahirap din namang umiwas, di ba? I mean, lalo na lahat ng mga nakakasama mo, puro magaganda. It takes a lot of maturity. Yeah. Siguro. Pag Oo. bata ka, bibigay at bibigay kapag bata ka. Syempre kasi Oo. bata ka pa, madami ka pang energy. So, kumbaga, temptation for you is hard to resist, di ba? So, siguro yun din yung naging factor nun eh. Kasi, Sino yung babae? Nahuli mo. tago na lang natin sa pangalang hindi, joke lang. Na nakatira sa... Pinatira. Uy, hindi okay na kami. Wala na kaming problem nung girl. Ano naman ako, I forgive. I Tama naman forgive. yun. Nakilala naman kita na mabilis ka mag-forgive. Oo, kasi wala naman tayong kailangan i-dwell na... Mabilis ka nga din mag-move on. Hatred. Kinabukasan may bago na. Di naman, grabe ka. 3 days after naman. Ay, De, joke lang. malala. Joke lang, joke lang. Resurrection. Oo. Uy, hindi di ba ano yun? May ano yun? 3 months ba or 6 3-month months rule? Naniniwala ka sa 3-month rule? Oo naman, syempre. Pero ako matagal ako mag-move on eh. Taon. Okay. Taon ako mag-move on eh. So, taon kang walang jerjer. Marami naman tayo pwedeng i-order eh. Lazada lang yan eh. I know how to take care of myself. So, ibig mo sabihin, hindi ka nakikipag casual. Hindi. Nakakatakot. Oh? Ayokong magkasakit. Mm. Takot akong magkasakit. Kahit type mo, ganon. Pag type ko, syempre kailangan magiging jowa mo if ever na may mangyari sa jowa ang amin. gusto mo. Jujuwain ko na. Hindi yung parang... Hindi pwedeng masaya lang. Hindi pwede naman yung... Alam mo, grabe no, nowadays, ganun na talaga eh. Oo. Pero... Kaya na-appreciate kung ganun yung mentality mo. Oo. Parang ano kasi, syempre sa trabaho namin, lalo na ako, di ba, nasa industriya ako ng showbiz. Syempre kung papabayaan ko yung sarili ko na makikipag-sex na lang ako kung sino-sino, anong magiging itsura ko nun, di ba? Parang it's not gonna be good for me. Ako yung nasa losing end nun. Kasi unang-una, babae ako. Pangalawa, pag nagkasakit ako, paano na? Di ba? Parang babayaran ba yung ospital ko? Tsaka ang pangit naman pag kunyari sasabihin ko, nagkasakit ako, di ko kaya. So kumbaga it's number 1 fear ko yun, to get sick. It's really may dilemma ko yan sa, kunyari may gusto na ako, tapos crush na gustong gusto ko na talaga. Tapos biglang maiisip ko, STD, HIV. As in yun talaga, promise. So naniniwala ka sa ligawan? Yes. But nowadays, parang hindi na eh. Hindi na siya uso eh. Pero mas So, gusto ko pa rin, paano? yung merong attachment. Alam mo yun, yung kahit hindi man siya mangligaw, pero alam mo yung i-dinner out ka. Oo. Tapos, Pakakainin kang pansit o kaya sinigang. Oo, yung ganun. Pakakainin ka. Oo. Ganun muna. Kasi parang, hindi ko din kaya yung parang
mag-meet lang kayo, tapos mag-jerjer lang kayo, tapos wala na, goodbye, ganun. So meron ganung lalaki sa'yo ngayon? Meron ka na date ngayon lately? Date? Yeah. Single naman ako. Wala naman. I'm dating. Taga Pinoy o Afam? Iba-iba. Hindi, joke lang. Uy, biro lang yun na. Baka maniwala Egoy. sila. Egoy. Yun, di pa ako nakikipag-date sa Egoy. Nako, baka hindi mo Parang- payanin. Mawawara Baka ka. daw kasi once you go black, you never go back. Ay, baka nga. Oo. Hindi, tsaka hindi ka namin tatanggapin ng Pinoy. Kasi parang yung parang kang nagpahiram ng sweater sa mataba mong kaibigan. Nung binalik sa'yo yung sweater, bako, hip-hop Ganun? na. Totoo ba yun? Hindi, joke lang. Talaga? Baka naman hindi naman Baka nag-ano naman yun. hindi. Grabe Oo. ka naman. So ngayon, pupunta na tayo ngayon, maglalaro tayo ngayon, no? Meron akong palaro Akala ko yun ngayon. na yung laro natin. Hindi. May papalaro ako sa'yo. Taka lang, kukunin ko. Wait. Sige, go. Yan. Ang title nitong segment na to ay Laruin Mo, Tiyo Ko. Yan. Ito yung games natin ngayon. May tayo. So, Sige, go. may ilalabas ako ngayon 3 inumin. Ito, never have I ever na game to. Okay. Pero, may twist. Pagka ayaw mong sagutin, iinumin mo. Okay. And then kapag mo naman, gusto mong Ilaban. ayaw mong inumin, Oo. iaanuin mo. Ikikwento mo. Pero ang twist niyan, yung inumin, hindi siya talaga technically inumin. Ano yan? Yun yung dyan. So yan, Ano ilalapit ko na. yan? Sige, paano? Yan, ilalapit na natin isa-isa. 3 yan. 3 question, OMG. 3 magkakaiba. Yan. Nakakatakot. Bigyan mo muna ako ng idea. Baka bawal sa akin. Hindi, Baka lang yan. ma-allergic reaction ako. Food grade naman yan. Food Ah, grade. okay. Hindi Sige, naman sige, siya sige. Okay. Ano siya, maanghang? Nakakalasing? Hindi, walang anghang. Walang Nakakalasing? anghang. Hindi. Hindi rin. Tao ba to? Hayop. O yan. First question. Okay. Ready Mahirap to Okay. Nasubukan mo na bang makipagtatluhan? Threesome. Hindi Oh, pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Okay. So never. So kung open Wala ako. nagaya. Hindi, joke. Open ka. Open ka. Hindi pa. Hindi pa ako nakakatry. Tsaka hindi ako open. Sinagot ko na, so hindi ko na ito iinumin. Oo. Hindi ako open kasi silosa ako eh. Okay. Kumbaga parang hindi naman yung OA silosa, pero gusto ko kasi naka-focus on me. Naka-focus on me. Oh. Ayoko yung may iba akong sinishare. Ganun. Paano pag inaya ka ng guy na gano'n na I'd say baka no. pwedeng X na. X Ayaw talaga. mo. Ayaw mo ng... Paano pag sinabi niya, sige, 2 lalaki na lang. Sige, baka pwede. Hindi, joke lang. Papayag ka? 2 lalaki? Hindi. I'm not open for for 2 threesome. sila, ego yung boyfriend mo. 2 sila. Iba, si Hindi 50 Cent talaga. tsaka si LL Cool J. Ganun. Hindi ako open. Hindi ka talaga. So never. Pero may nagyaya na sa'yo. Meron. Oo. Meron. Pero hindi ako open for 3. Ilang beses na Threesome. sa lahat ng mga naging boyfriend mo? Ilang beses yung nagyaya sa'yo? Hindi naman. Sa nag-attempt? boyfriend ko wala eh. Kasi sa totoo lang, unang-una pa lang, malinaw na ako sa rules ko. In sa relationship. Ayoko ng threesome. Alam mo yun, gusto ko yung kahit papano, di-dinner out ka naman or may date kayo. Ganun. Parang kumbaga yung threesome talaga, wala talaga siya sa table ko. Ayaw mo ng threesome, 5-some pwede. Mga gangbang pwede. Hindi, joke lang. Baka maniwala. Nabuang. Yan. Okay. Gangbang. Next question. Ito. Nakipag-hook up ka na ba sa boyfriend ng best friend mo? Boyfriend ng best friend ko? Hook up? Boyfriend. Ano yung past or... Pass mo. Any time in your life na nakipag-hook up ka. Yung boyfriend pa niya at that time, hindi. Pero something happened before na hindi ko alam na nagde-date sila before. Okay. Tapos biglang naging kami. Oo. Tapos I found out na naging sila pala before. Ganon, nangyari yun. So, tinuhog. Parang ganyan. Na Oo. dati pala nagkaroon na sila ng relationship. Tapos hindi ako aware. Tinikman kayo parehas. Ganun. No?
Or baka nagkataon na at that time, hindi niya ako nakakasama. Tapos biglang nakasama niya ako, biglang, uy, ganito, try ko nga rin, ganyan. Eh ako hindi ko alam. So, I went na ipatuloy yun kasi hindi ko naman alam. And then malalaman ko na lang after na they dated pala, yung ganyan. Wala, logi pala tayo dito, BJ. Hindi inumin. Yan. Okay, ito last. Na-curious tuloy ako sa drinks. Last na question dito sa ano natin. Last na to? Kala ko pa naman mahirap. Meron pa tayo. Pero ito sa game lang. Kala ko mahirap tong game na to. Sa game. Joke lang. Mahirapan ako bigla no? Ano ang pinaka-wild na ginawa mo sa Gerger? It's for them to find out. Charot! Inom. Pinaka-wild? Inom. Wait lang, pinaka-wild? Oh, wild. Sige, sasagutin ko yan. Pinaka-wild. Tinali ko yung... Baliktad. Tinali mo siya. Okay. Tinali ko yung lalaki. Okay. Hindi baliktad. Ako yung hindi tinali. Tinali ko siya. Okay. Yun na yung wild? Ako yung dominatrix. Ikaw yung dominatrix. So, pagkatali mo, anong ginawa mo nung tinali mo? Inampas ko ng whip. Tapos... Gusto mo try? Ayaw. Dominatrix. Hindi ko maintindihan kung anong masarap dun eh. Yun. Try mo nga. Hampasin. Diyos ko po. Yun. So yun lang. Yun yung pinaka-wild. Yun yung pinaka-wild. Ay, wala. Kala ko naman meron wala kasing lumalaban sa gusto kong wild eh. Actually, may gusto pa nga. Ano yung gusto mong wild? Na walang lumalaban? Na walang lumalaban? Sa airplane. Alam mo yung business class na flight, di ba? Alam mo yung magsisex kayo habang nasa taas kayo ng... Mile High Club. Mile High Club, parang ganun. Gusto ko itry yun, pero so, wala hindi mo pa nagagawa? Wala walang lumalaban Walang matapang. Wala, dapat yun gabi, yung tulog lahat. Di ba biglang yung mga flight attendant, medyo kumakatok kahit tulog ka. Wala. Pero hindi ka daw makukulong eh. Meron na ako na-interview wala daw kaso yun. Yun lang talagang Wala hindi ka naman nila wala. Okay. Walang lumaban. Nako. So wala, hindi uminom si Sherry, hindi tayo nagwagi, hindi diba? Mahirap yung questions niyo. Yung mga inuminan kasi namin, ano lang yan, suka, toyo, patis. sayang. Ayan. So ikaw, tatanungin ko si Sherry. Si Sherry ba anong favorite position niya? Favorite position ko, madami. Parang lahat. Isa lang. Lahat favorite ko. Isa lang. Ba? Ano ba favorite position ko? Siguro gusto ko kasi nakikita yung lalaki. So, mas gusto ko yung... Mission. Ganon. Di ako naniniwala sa'yo. Siyempre, tigilan mo ko. Mission, ikaw. Siyempre, gusto ko din yung helicopter. Ginawa mong pole dance? Siyempre, iba din yun, no? Kumbaga parang... Eto yun, based on your experience, alin yung pinaka na nababaliw yung lalaki sa'yo pagdating doon? Ano yung ginagawa mo? Siyempre, ititira ko na yan. Kasi siyempre, kailangan medyo mystery. Yun nga yun. Parang nga biglang... Na ginagawa ko? Parang biglang sumabog yung DMs mo ngayon eh. Yun nga yung gagawin natin eh. Favorite na ginagawa ko sa lalaki. Di ba yung mga lalaki? Gusto ng lalaki na sinasabi lang, galing mo dito. Di ba yung gusto ng lalaki? Gusto nila yung lagi silang... excuse me, BJ. Hi. Ganon. Hi, BJ! Yun. So, yun ka. Parang hindi ako naniniwala. Alam mo kasi dati, Bri, nagkaroon ako ng boyfriend. Dati. Sabi ba naman sa akin, alam mo, you suck at... ganon. You suck at sucking. Oo, sabi sa akin, sabi ko, gagong to Tinawagan ko yung kaibigan ko na Bex. Ayun, nagkaroon ako ng lesson. O di tinuruan ako noon. O di... Siguro yun yung pinaka feeling ko na I can do. So as in ilang minutes siya natatapos? Pagka sobrang galing mo, ilang minutes? Mga 1 minute. Joke. Bilis. Talk dirty to me. I'm loving. Talk dirty to me. Ebs. Ganon. Ganon. Oo. Yun na talaga. I think so. Okay. Pero ikaw naman, kay Sherry naman, ano yung nata-turn on ka? Pag ginawa sa'yo to, parang wow, wala na, bibigay na ako. Patay na tayo dyan. Alin? Ang calling Maria Osawa. Charot. Sabi nga niya, ikaw daw, madaming body count eh.
Oo nga, pinasa sa akin eh, no? Pinasa sa'yo. Pinasa, Wala idol lang. ko nga Kwela yun eh. Kwela. Oo. Basta, yun. I think yung yung pag kinikiss ako sa ears. Lagi nga, babae. Ears tsaka neck. Oo, No? oo. Dito. Mm-mm. Ako din, yun din punteriya ko eh. Pag, Ganun. yun na, wala. Eh kasi yun yung pinaka-sensitive, di ba, sa girls. Ganun. Hindi ko nga alam eh. Lalo na sa ano, akin, very sensitive ako sa tenga ko eh. Kumbaga yun yung parts na na ayoko kahit hawakan. Parang ayoko. So yun. Ayun. So maraming Yeah. salamat, Sherry, sa pag-guest mo sa akin. Of course, thank you for having me. Ayan, Tio Bri. ayan. Thank you. At syempre, dahil dyan, dahil nagwagi ka dito sa natin, sa Laruin Mo Tiyo ko, meron Tinalo ba tayong... kita? Tinalo? Oo, meron akong prize sa'yo galing sa ating sponsor na Oh, Diamond Skincare. Wow. Ayan, So, Thank iaabot you. na. Ayan, okay. Talaga naman. Galing sa Diamond Skincare. Galing na. Thank you. So ito yan, yung unang-una natin, siyempre yung Diamond Soap, meron yung glutathione, Lagay ko muna orange dito. peel. Ayan, Para lagay hindi mo muna takip dyan. yan. Yan, ito yun. Tapos, yung step 2 naman yan, meron tayong toner. Di ba? Importante yan. So ito muna step 1. Yun yung ini-spray to sa muka. So, Ini-spray? kailangan lang i-spray mo Na sa toner? muka. Toner. Tapos saka mo, So, finally, ang moisturizer. Di ba? Step 3, ang Diamond Gel. Yeah. Siyempre Yan, kailangan may eto yan. moisturizer bago So, ang lahat. bikinis yan. Maraming salamat sa Diamond. Pwede bang gamitin sa singit yan? Pwede. Pwede. Puputi Oo, lalo. kasi di ba nagpo-pole ako, so kailangan talaga pag open ng legs, pak! Oo. Ay, Parang ang makinis, ganun. nakita ko yun ng Para pole ko, walang tinapon ko na yung chismis. telepono ko eh. Ayoko na to. Yan. Para wala Oo. tayong chismis, Ayan. ganun. Pero may tanong ako sa anong mas importante sa'yo? Amoy o Actually, alam mo, gusto Amoy ko o amoy o itsura? Alam mo, gusto ko rin itanong sa'yo yan. Oo. Naisip ko din yan kanina itanong sa'yo. Mm. Ako, amoy. Ako din, amoy. Hindi, pero itsura, syempre. Pero ibig sabihin, Siyempre, kung it itsura mo, matters. Siyempre, it matters. may itsura, pero baho. Mabaho, yun Hindi nga na, eh. out na. Di ba? Alam mo ba, meron akong, na-meet na mga girls, sana mga girls. Tapos alam mo, for some strange reason, ang ganda. Sobrang ganda. Oo. Sobrang ganda talaga. Pero, ang baho. Kahit ako nga naamoy ko eh. Namanasan ko rin yun, no? So, kumbaga parang, na-curious lang ako sa mga lalaki na kasama nila. Kung paano kaya nila dinidil yun, sa mga lalaki sa inyo? Paano nyo dinidil yung ganun? Kinuwento ko na to dati, nagkwentuhan tayo, di ba? Oo. Ginawa ko, pinabasahan ko siya. Paano? Kasi ang baho. Paano? Nung naamoy kong ganun, tangina, pinasubo ko sa kanya. Siya naman, subo siya. Puta, yun, baho niya. Right! Naalala ko yun kanini ka. May infection yan, ha? Oh my May God, infection ka. pag ganun. O yan, anyways, may papaamoy ako sa'yo. Wait lang, talo mo ako dun Sorry, tinalo mo ako dun. Ang asshole, di ba? Yeah. May papaamoy ako sa'yo, siyempre ito. I-spray ko sa kamay mo. Ano, and ito then, ba yung amoy nung give me an... Ito ba yung amoy nung pinaamoy mo? Yan. Give me an honest opinion Wow, about... ang bango. Anong... I-describe mo yung lalaking yan. Amoy sex. It smells Seryoso? like sex. Seryoso? Pwera Oo. content, mabango? Amoy siya? Amoy bagong ligo. Bagong ligo. Oo. Oo. Yung parang pag ganito yung amoy ng itlog, Oo. okay lang na... Oo. Kahit Jojowain na jujupain. Oo, kahit na ilunod mo yung mukha mo pag ganito yung... Pero pag Oo. yung amoy Oo. langsa, Anong unahin, hotdog o itlog pag ganyan yung amoy? pag ganito, Oo. itlog muna. Grabe yun. Naramdaman ko. Pag banggit mo, naramdaman ko. Nadama mo ba? Oo. So yan, pag ganyan yung amoy nung guy na lumapit sa'yo, tingin mo makakatulong? Ang May bango, chance in na fairness, makadate? Oo maka-ano? naman. Pag ganitong amoy, Oo. bango siya. Mare-recommend mo ba sa mga tito at sa mga Oo. kalalakihan? Amoy tito nga siya. Ayan. Oo, Medyo amoy diba? tito siya na pangmalawakang amoy. Ibang malawakang amoy. amoy. Iba nga na, college student daw eh. Pero yan, Ang bango. syempre ito yung pabango yan yung Picotin, di ba? Syempre, message nyo lang yung page, Picotin Perfume, yan, dyan kayo makaka-order. Pikutin ba or pikutin? Pikutin. Pikutin. Yeah, whatever. So yun yung
yun yung pabango ko. And syempre, Sherry, promote ka naman ng mga kung anong gusto mong i-promote. Yes, naku, thank you for having me. Oh, welcome. Tio Bray, Thank you din, pumunta ka. And thank you sa lahat ng mga nag-watch. Ganyan. Pinapanood ko lang tong viral mo na video nito ngayon. Nandito na ako nag-guest. So, Yan, syempre. thank you for Ikaw pa having ba? me. Oo. And syempre po, sana po supportahan nyo po yung aking podcast naman. Oo. Yung Too Hot for Podcast, kasama ko po doon si Rico Robles. Alam mo na, kanina pa nahuhulog yung Inaabangan ko nga. yung damit ko Inaabangan kasi kong bumagsak. baka Pati yung mga baka lumabas yung mga puwet ng bata. Oo. Hirap na. So sana supportahan nyo yung Too Hot for Podcast sa Spotify and YouTube, syempre. And then at the same time, I hope you can support all my shows. Also add my social media, Sherry on Top TV on YouTube, Sherry on Top TV on Facebook, and Sherry VB420 on my Instagram. And TikTok. Yan. No. So wala tayong movie or show na upcoming? Meron akong guestings on GMA. Wish ko lang, hopefully, masuportahan po nila. And then, I have an upcoming show. I hope they can add me on my social media para ma-promote ko sa kanila doon the exact dates. Kasi we still don't have it. So, soon, we're gonna do another Liartistry show this year. And then, ano pa ba? May upcoming, din ako, gigs. Which I will announce on my social media page. And then, yun. Yun, malala nga yun eh. Nakikita ko, malamang yung mga nagpa-follow na sa'yo eh. Mga naka-follow sa akin, naka-follow na rin sa'yo. Naunahan na ako eh, kahit hindi mo pa sabihin. Nako, thank you. Diba? So yun, maraming salamat sa mga nanood at kung gusto nyo ng mga ganitong content, syempre mag-subscribe lang kayo dito sa channel natin na Tio Bray. At syempre follow me also para mapakinggan nyo sa Spotify, sa sakyan nyo, diba? Follow me on Spotify. I-rate nyo na rin yung podcast, makakatulong to, di ba? Para sa subscriber, madaming followers, para lalo namin mas mapaganda yung programa na to. Kasi siyempre, more subscribers, more pondo para sa mapaganda natin tong content na to. So, ito nga pala ang paborito nyong Tio, si Tio Bray, at maraming salamat. Kasama ko ngayon si Sherry. So, thank you. Thank you, everyone. Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, at sa chicks daw